Sa isang liblib na baryo kung saan ang gabi ay mas maingay kaysa umaga, may isang lalaking kilala sa isang pangalang Rickmar. Hindi siya magnanakaw ng ginto, hindi rin siya tulisan ng bahay. Si Rickmar ay magnanakaw ng manok. Tuwing sasapit ang hating gabi, kapag tahimik na ang buong baryo at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, unti-unting lilitaw ang anino niya sa pagitan ng mga puno. May dala siyang sako, kutsilyong mapurol at isang ngiting sanay na sanay sa dilim. Para sa kanya, madali lang ang magnakaw ng manok. Walang baril, walang sigawan, isang tahimik na pagdukot at bukas may ulam na. Marami nang nagbanta sa kanya. "Rickmar, tigilan mo yan, may sumpa ang magnanakaw ng manok," sabi ng mga tatanda. Ngunit tatawa lang siya. "Manok lang yan, hindi tao," sagot niya. Isang gabi, napansin niyang may bagong kulungan ng manok sa dulo ng baryo, malapit sa lumang punong balete. 3 ang mga manok, pero malalaki, mapuputi at tahimik. "Madaling makuha ito," bulong niya sa sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan. Walang ilaw ang bahay, wala ring aso at walang tao. Ngunit may kakaiba. Hindi tumitilaok ang mga manok. Tahimik lang silang nakatingin sa kanya. Parang may hinihintay. Pinawisan si Rickmar, pero tinuloy pa rin niya. Inabot niya ang isang manok at isinilit sa sako. Hindi ito pumalag, hindi pumiglas. Nang bigla niyang marinig ang isang boses. "Isa pa lang yan." Napalingon siya, pero walang tao. 2 pa ang kulang, dugtong ng boses. Mahina ito, pero malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Rickmar. Guni-guni lang yun," bulong niya. Kinuha niya ang pangalawang manok. Ganun din, walang ingay at walang galaw. Paglapit niya sa pangatlo, biglang umilaw ang paligid. Hindi ilaw ng kuryente, kundi tila liwanag ng buwan, masyadong maliwanag. May lalaking nakatayo sa tabi ng balete, matangkad, maitim, at walang anino. "Sa akin yan," sabi ng lalaki. Nagkamali lang po ako," nauutal sagot ni Rickmar. Ngumiti ang lalaki. "Hindi ka nagkakamali, matagal ka nang bumabalik." Biglang gumalaw ang sako. May narinig siyang tilaok, pero hindi tunog ng manok. Parang sigaw ng tao. Binuksan niya ang sako at doon niya nakita ang hindi niya kailanman malilimutan. Ang mga manok may mukhang tao. Mga mata nilang puno ng galit. Bibig na pilit sumisigaw. Napatili si Rickmar at napaatras. Nadapa siya at sa isang iglap, biglang nagdilim ang paligid. Nagising si Rickmar sa gitna ng kulungan. Hindi na siya makagalaw. Napakaliit ang espasyo, napakabaho at maalikabok ang lugar. Narinig niya ang mga yabag. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. "Bukas na kita kukunin." Sumikat ang araw, may lumapit na matandang lalaki at may hawak itong sako. Binuksan ang kulungan at doon natigilan ang matanda. Sa loob kasi ng kulungan, may isang manok. Napakalaki, puti at tahimik. Ngunit ang mga mata nito ay parang mata ni Rickmar. Mula noon, sinasabi ng mga taga-baryo sa tuwing hating gabi, may maririnig na tilaok na malapit sa balete. Hindi ito tilaok ng manok, kundi iyak ng lalaking humihingi ng tawad. At kapag may magnanakaw na nagbabalak kumuha ng manok, may isang manok raw na tahimik lang tumingin, parang may gustong sabihin.